Isipin ng isang lalaki sa kanyang kabataan, nakatira sa gitna ng mga basura sa mga lansangan ng Maynila. Marumi, walang layunin, at may kinabukasan na tila nakasulat na. Pangalan niya, Lando. Sa loob ng maraming taon, tinipon niya ang itinapon ng iba na may pag-asa na balang araw, marahil ay makakahanap ng daan palabas sa buhay na tila itinakda. Ngunit ang hindi alam ng sinuman, sa likod ng kabundukan ng basura ay may isang maalab na panaginip, isang alab ng determinasyon na kalaunan ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa daan-daang iba pang Pilipino. Si Lando ay hindi lamang isa pang basurero. Siya ay isang tao na may plano, na may pananaw sa hinaharap na higit pa sa nakikita ng kanyang mga mata sa ngayon. Ang hindi niya alam ay ang kanyang paglalakbay sa kayamanan at tagumpay ay magsisimula sa isang simpleng desisyon. I will transform my life. I will transform other people's lives. Ito ang simula ng isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamababang kalagayan, ang kapangyarihan ng mangarap ng malaki at walang pagod na pagtatrabaho ay makakaahon sa isang tao mula sa kahirapan at maging isang halimbawa ng tagumpay. Yun para sa marami. Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo na negosyante sa Pilipinas ang isang basurero na magpabago sa takbo ng kanyang buhay at buhay ng libu-libong tao sa buong bansa. Ang amoy ng basurahan ay naging normal na sa akin. Sa bawat pag-iikot ko sa mga eskinita ng Tondo, bitbit ang lumang kariton na gawa sa kahoy at bakal. Dala ko ang pangarap na kahit kailan ay hindi ko pa nasisilayan. Ako si Lando, 31, basurero mula pagkabata. Sa mata ng karamihan, isa lang akong hamak na mangangalakal ng bote, plastik at karton. Pero sa bawat pagyuko ko para pulutin ang kalat ng iba, iniisip kong may kinabukasang naghihintay sa isang tulad kong walang pinag-aralan, walang koneksyon at walang puhunan kundi pawis at determinasyon. Nagsimula ang lahat noong 8 taong, gulang pa lang ako. Iniwan kami ng tatay ko matapos siyang mawalan ng trabaho sa barko. Ang nanay ko, pilit kaming pinakain ng lugaw halos araw-araw gamit ang perang kinita niya sa paglalaba. Minsan wala na talagang makain, kaya isang araw sumama ako sa kapitbahay naming si Mang Erning, isang matandang basurero, sa pag-iikot sa pier para maghanap ng mapapakinabangan. Ang unang beses kong nakapulot ng 6 na bote ng soft drinks ay parang jackpot sa akin. Nung araw na yon, kumita ako ng 18 piso. Sa edad kong yon, napakalaking bagay na. Bumili agad ako ng tinapay at itlog para sa nanay ko. Simula noon, hindi ko na binitiwan ng kariton. Lumaki akong kasama ang tambak ng basura. Umulan man o umaraw, patuloy ang ikot. Pero habang ang iba ay tumatanda sa parehong gawain, ako'y palihim na nag-iipon, nagmamasid at nag-aaral sa likod ng kariton. Hindi literal na paaralan, pero kada tansan, kada bote, kada karton na napupulot ko, sinasamahan ko ng tanong, paano nga ba umasenso ang mga may negosyo? Paano sila nagsimula? Isang araw, may napulot akong sirang cellphone. Sa halip, naibenta agad, dinala ko sa isang repair shop sa Divisoria. Tinanong ko kung magkano ang pagpapagawa at kahit medyo mahal, pinilit kong bayaran. Sa loob ng 2 linggo, gumana ulit ang cellphone at sa cellphone na yon, natuto akong gumamit ng YouTube. Hindi para sa aliw, kundi para manood ng videos tungkol sa negosyo, pagnenegosyo, mindset at financial literacy. Gabi-gabi, pagkatapos kong ibenta ang mga napulot kong gamit sa junk shop, pinapanood ko ang mga video ni na Henry Sai, Tony Tan Chaksyong at ng mga OFW na naging milyonaryo. Naisip ko, hindi pala imposible. Ang tanong na lang ay paano? At doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang plano. Hindi ako mananatiling basurero habang buhay. Ang kariton ko ngayon ay magiging truck balang araw. Ang kalakal ko ay magiging produkto.
Ang sarili kong pangalan ay magiging brand. Pero bago yon, kailangan ko munang dumaan sa pinakamatinding pagsubok ng buhay ko. Isang trahedya na muntik nang sumira sa lahat ng pinapangarap ko. Isang gabi ng Agosto, habang ako'y pauwi na galing sa junk shop, dala ang kaunting kinita, may narinig akong sigawan sa kalsada. Agad kong tinulak ang kariton papunta sa mas madilim na parte ng eskinita. Doon ko nakita si Mang Erning, ang matandang basurero na una kong naging gabay, nakahandusay sa kalsada duguan. May 3 lalaki ang mabilis na tumakbo palayo. Nilapitan ko siya agad, nanginginig ang katawan ko. Mang Erning, sigaw ko, pero mahina na ang kanyang tinig. Pinilit kong buhatin siya, pinara ang dumaraang tricycle at dinala siya sa ospital. Sa ER. Halos walang pansin ang mga nurse sa amin. Basurero lang kami sa mata nila. Wala akong perang pambayad at walang kamag-anak si Mang Erning. Lumapit ako sa admin at nagmakaawa. Kahit anong trabaho, babayaran ko to. Linisin ko ang buong ospital kung kailangan. Sa awa ng isang doktor, tinanggap nila si Mang Erning sa emergency care. Buhay siya. Pero comatose, linggo ang lumipas at araw-araw akong bumibisita. Naisip kong kung hindi dahil kay Mang Erning, baka nasa lansangan pa rin ako, walang direksyon. Pinilit kong hanapin ang pamilya niya, pero walang sumasagot sa mga kontak na binigay niya sa akin noon. Sa ospital, ako na ang tinuturing na kaanak. Sa panahong yon, halos mawalan ako ng gana sa pagkalakal, pero hindi ako bumitaw. Sa halip, ginawa ko ang sakit na nararamdaman kong gasolina para sa mas malaking plano. Doon ko naisip ang isang ideya. Bakit hindi ko ayusin ang sistema ng pagkolekta ng basura sa aming barangay? May potensyal, may pangangailangan, at higit sa lahat, may alam na ako. Sa bawat bahay na nadaanan ko, tinanong ko ang mga tao kung gusto nilang may regular na kumolekta ng recyclable materials tuwing umaga. Libreng serbisyo kapalit ng maayos na segregasyon. Marami ang pumayag. Ginamit ko ang kariton ko, inayos ito, at sinimulan ko ang basura palit gamit project ko. Kapag may consistent silang bigay na bote at karton, binibigyan ko sila ng sabon, asukal o bigas depende sa dami. Ang puhunan ko, bahagi ng kinikita ko sa junk shop. Nagulat ako sa resulta. Lumaki ang volume ng basura ko. Umabot sa lang kita ko sa loob ng 1 buwan. Doon ko napagtanto, kapag inalagaan mo ang tiwala ng tao, babalik ito sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Pero habang lumalago ang inisyatibo ko, may mga taong hindi natuwa. May ilang lumang basurero na nagsabing inaagawan ko sila ng lugar. Minsan tinutumba ang kariton ko. May mga naninira sa pangalan ko pero hindi ako gumanti. Pinili kong manahimik, magtrabaho at patunayan sa gawa, hindi sa salita. Isang araw, habang nagbababa ako ng mga sako ng bote sa junk shop, may isang lalaki ang lumapit. Nakabarong siya, may dalang malinis na folder. Akala ko unay pulis o taga-barangay. Pero nang magpakilala siya, halos hindi ako makapaniwala. Ako si Mr. Ocampo, taga City Hall. Nakarating sa amin ang ginagawa mo sa barangay. Gusto ka naming imbitahan para ipresenta ang basura palit gamit sa Sustainability Forum ng lungsod. Gusto rin ng mayor na makilala ka. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko akalaing maririnig ko ang ganitong balita. Isang basurero na iimbitahan sa forum ng syudad. Ako tumingin ako sa kalangitan. Mang Erning, bulong ko sa hangin sala, salamat, hindi ko to mararating kung hindi mo ako tinuruan. At sa gabing yon, ipinangako kong hindi lang ito magiging proyekto. Gagawin ko itong negosyo, legal, sustainable, at makakatulong sa mas marami pang katulad ko. Dumating ang araw ng forum. 1 linggo akong halos hindi nakatulog. Hiniram ko ang lumang polo ni tatay, pinlansya ko ito ng maayos, at pinilit kong ayusin ang sarili ko kahit kabado. Nang dumating ako sa City Hall, pakiramdam ko'y wala ako sa lugar. Lahat nakabarong, nakasuot ng sapatos na mahal, may dalang laptop at presentation. Ako, dala ko lang ay kwento. Walang diploma,
walang titulo. Pero dala ko ang buhay na pinanday ng basura at pag-asa. Nang tinawag ang pangalan ko, tumayo ako sa harap ng mga taong hindi ko kailanman inakalang makakaharap ko. Hindi ako nagsalita agad. Huminga muna ako ng malalim. Pinakiramdaman ko ang katahimikan ng kwarto. At sa simpleng tinig, sinimulan ko ang kwento ko. Ako po si Lando, basurero. Pero higit pa sa basura ang natutunan ko sa lansangan. Natutunan ko kung paano bumangon, kahit hindi ako binibigyan ng pagkakataong tumayo. Sa kariton ko, natutunan kong ang bawat bote ay may halaga at bawat tao ay may kwento. Ang basura palit gamit ay hindi lang programa. Isa itong paninindigan na kahit mahirap ka, pwede kang tumulong, pwede kang magbago, pwede kang magtagumpay, tahimik ang lahat, wala akong slides, wala akong graphs. Pero sa pagtatapos ng presentasyon ko, tumayo ang isang babaeng may suot na ID na may logo ng DTI. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Ginoo, gusto ka naming tulungan. May grant program kami para sa community enterprises. Kwalipikado ka. Ako, posilando, basurero." Pero higit pa sa basura ang natutunan ko sa lansangan. Natutunan ko kung paano bumangon, kahit hindi ako binibigyan ng pagkakataong tumayo. Sa kariton ko, natutunan kong ang bawat bote ay may halaga at bawat tao ay may kwento. Ang basura palit gamit ay hindi lang programa. Isa itong paninindigan na kahit mahirap ka, pwede kang tumulong, pwede kang magbago, pwede kang magtagumpay, tahimik ang lahat, wala akong slides, wala akong graphs. Pero sa pagtatapos ng presentasyon ko, tumayo ang isang babaeng may suot na ID na may logo ng DTI. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Ginoo, gusto ka naming tulungan. May grant program kami para sa community enterprises. Kwalipikado ka." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang ipaliwanag niya, halos hindi ako makapaniwala. May pondo silang pwedeng ibigay sa isang proyekto tulad ng sa akin, higit 100,000 piso para gawing lehitimong negosyo ang ginagawa. Gunod nag-apply ako agad. Inaral ko ang bawat dokumentong kailangang isubmit. Tinulungan ako ng ilang staff mula sa DTI na magsulat ng proposal. At matapos ang halos 2 buwang paghihintay, dumating ang balita. Aprobado ang grant ko. Kasama ng pondo ay ang mentoring program. Doon ko nakilala si Sir Carlo, isang dating negosyanteng nagtuturo na ngayon sa mga maliliit na entrepreneur. Seryoso siya, diretso magsalita, pero malinaw ang punto. "Lando, ang kwento mo ay malakas, pero hindi sapat ang inspirasyon. Kailangan mo ng sistema." Tinuruan niya akong gumawa ng business plan. Tinuruan niya ako kung paano mag-budget, paano mag-record ng expenses, at paano ayusin ang daloy ng operasyon. Para akong muling nag-aaral, pero sa wakas, naramdaman kong may direksyon na ang bawat galaw ko. Gamit ang grant, bumili ako ng mas malaking kariton, parang mini-truck na pinapandar ng bisikleta. Gumawa ako ng flyers. Kumuha ako ng 2 kasama kapwa ko dating basurero at tinuruan ko sila ng prinsipyo ng programang pinatatakbo ko, dignidad bago tubo. At sa unang buwan ng operasyon bilang isang rehistradong microenterprise, doble ang kinita namin kumpara sa karaniwang araw sa junk shop. Hindi lang iyon, may mga opisina na ring lumalapit at gustong mag-avail ng serbisyo namin sa waste segregation. Lumawak ang operasyon. Ang dating isang kariton, ngayon ay 3 bike units na. Ang dating ako lang. Ngayon ay 5 na kaming kumikilos araw-araw. Lahat dating walang trabaho, lahat dating basurero, pero lahat may respeto na sa sarili. Lahat may direksyon. Habang unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay ko, hindi ko pa rin nakakalimutan si Mang Erning. Buwan na ang lumipas mula nang ma-ospital siya. Isang araw, habang abala ako sa pagbibilang ng record ng mga naipon naming plastic, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Gumising na raw si Mang Erning. Agad akong tumakbo sa ospital. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo na sa kama, maputla, pero gising at nakangiti.
Lando! Mahina niyang sabi. Anong nangyari? Umupo ako sa tabi niya. Mang Erning, ang kariton po natin, naging negosyo na. Tumulo ang luha, niya, at sa sandaling yon, alam kong hindi lang ako ang nanalo sa laban na to. Isa itong tagumpay para sa lahat ng itinapon ng lipunan pero piniling bumangon. Pagkatapos ng pagkikita naming muli ni Mang Erning, mas lalong tumindi ang determinasyon kung palawakin ang negosyo. Ang simpleng proyekto na nagsimula sa isang kariton ay unti-unti nang nagkakaroon ng pangalan. Tinawag ko itong Kalikasan Kita, isang pangalan na sumasalamin sa dalawa sa pinakamahalagang bagay para sa akin, ang kalikasan at ang kinikita naming marangal. Mula Tondo, pinalawak ko ang operasyon sa 3 barangay. Nagprint kami ng uniforme para sa aming mga kolektor. Nakipag-ugnayan ako sa mga opisyal ng barangay, nag-offer ng libreng seminar tungkol sa tamang segregasyon at tiniyak na hindi lang kami basta nangongolekta ng basura kundi nagtuturo rin. Sa bawat seminar, ikinukuwento ko ang pinagmulan ko, hindi para kaawaan, kundi para ipakita na kahit sa pinakamababang punto ng buhay, may daan paakyat. Sa isang seminar sa Maypajo, may lumapit sa akin na isang ginang na nakabarong. Nakangiti siya habang hawak ang cellphone. Tila kinukunan ako ng larawan habang nagsasalita. Sir, ang ganda ng advocacy ninyo, sabi niya. Taga-media ako. Maari ba kayong ma-feature sa aming programa? Nagulat ako. Hindi ko inakalang makakakuha ako ng ganong klaseng pansin. Kinabukasan, may kasamang camera crew na dumating sa aming opisina, isang maliit na kwarto sa tabi ng junk shop na inayos, naming parang mini headquarters. Ininterview nila ako, ang mga kasama kong dating basurero at pati na rin si Mang Erning na noon ay unti-unti nang nakakalakad. Lumabas ang kwento namin sa telebisyon sa segment na tumatalakay sa mga kwento ng tagumpay. 1 linggo lang pagkatapos noon, hindi ko na mabuksan ang telepono ko dahil sa dami ng tawag. May mga gustong tumulong, may mga nagdo-donate, at higit sa lahat, may mga barangay pa na gustong ipatupad ang kalikasan kita sa kanilang lugar. Naisip, kung hindi na sapat ang kariton, kailangan ko na ng mas malaking sasakyan pero wala pa akong sapat na pera para bumili ng multicab kaya't gumawa ako ng hakbang na alam kong may panganib. Nangutang ako, lumapit ako sa isang kooperatiba. Dala ko ang business records namin, resibo at approval mula sa DTI. Ipinakita ko kung gaano kabilis lumalago ang negosyo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinagbigyan ako ng bangko. Isang loan na sapat para makabili ng isang second-hand na multicab. Noong araw na dumating ang sasakyan, halos hindi ako makapaniwala. Hinipo ko ang manibela na parabang panaginip pa rin ang lahat. Ang dating kariton, ngayon ay may makina. Ang dating nilalakad ko, ngayon ay minamaneho ko. Hindi naging madali ang pagpapalawak. Kailangan kong harapin ang mga problema sa logistics, mga tauhang nawawala sa oras at mga customer na reklamador. Pero sa bawat problema, natuto ako. At sa bawat pagkakamali, mas naging matatag ako. Isa sa mga pinakadi ko malilimutang pangyayari ay ang pagkawala ng isa kong tauhan, si Bong. Ilang araw siyang hindi sumipot. Nalaman ko na lang sa nanay niya na nag-resign siya dahil nag-apply na siya sa call center. Sir Lando, sabi ng nanay niya, inspirasyon ka raw sa kanya. Gusto rin niyang mag-level up. Gusto niyang subukang mangarap. Napangiti ako sa kabila ng panghihinayang. Hindi ko man mapigil ang lahat na manatili, pero masaya akong nabibigyan sila ng bagong direksyon. Habang lumalago ang kalikasan kita, dumarami rin ang hamon. Isa na rito ang kompetisyon. May ilang negosyante na nagtatayo ng katulad naming serbisyo. Pero may puhunan, may koneksyon, may sasakyan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tinanggihan ng opisina o barangay dahil may nauna ng mas propesyonal na kumpanya. Pero hindi ko sinukuan.
Alam ko na ang puhunan ko ay hindi lang pera. Ang puhunan ko ay tiwala ng mga tao. At ang tiwala, kapag inalagaan, ay mas matibay pa sa anumang kapital. Isang araw, habang nagmamaneho ako pauwi, may napansin akong batang lalaki sa gilid ng daan. May kariton din, pero mas sira pa kaysa sa akin nun. Nakatingin siya sa akin habang dumadaan ang multicab na may logo ng Kalikasan Kita. Napatingin ako sa rear view mirror. At doon ko nakita ang sarili ko. Ilang taon na ang nakalipas. Bumaba ako ng sasakyan, lumapit sa bata at tinanong, "Anong pangalan mo?" "Leo po," sagot niya, mahiyain. "Gusto mo bang matuto kung paano kumita ng mas maayos gamit yan?" Tanong ko, tumango siya at doon ko naisip, ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito'y kapag kaya mo nang ibahagi ang landas na dinaanan mo para makatulong sa iba. Si Leo ang naging unang tinuruan ko sa labas ng opisyal na operasyon ng Kalikasan Kita. Binigyan ko siya ng lumang uniforme ko, tinuruan ko siya kung paano makipag-usap sa tao, paano ayusin ang mga bote at karton, at higit sa lahat paano alagaan ang tiwala ng bawat pamilya na binibisita. Sa unang linggo niya, sumama siya sa amin. Tahimik lang siya sa una, pero matalas ang mata niya. Lahat ng kilos, ginagaya niya. At habang pinagmamasdan ko siya na pagtanto ko, ganito rin ako dati. Walang boses, pero may apoy sa loob. Pagkatapos ng isang buwan, binigyan ko siya ng sarili niyang route. Isang maliit na barangay na dati naming iniiwasan dahil sa dami ng kalaban. Pero si Leo hindi natakot. Sa halip, tinapatan niya ng respeto at sipag. Sa loob lang ng 3 linggo, ang route na yun ang naging pinakamalakas naming kinikita. Habang lumalawak ang operasyon, sinimulan ko na ring isulat ang mga plano para sa isang pasilidad sa pagbawi ng material. Isang simpleng warehouse kung saan pwedeng ayusin, linisin at iproseso ang lahat ng nakokolekta namin bago ibenta sa mga malalaking kumpanya. Hindi na sapat ang junk shop. Kailangan naming mag-level up kung gusto naming lumaban sa mas malalaking players, pero dumating din ang isang hindi inaasahang pagsubok. Nagkaroon ng sunog sa isang bahagi ng compound na tinitirhan namin. Isang hating gabi, habang natutulog ako, may narinig akong sigawan. Paglabas ko, nakita ko ang makapal na usok, ang mga kapitbahay na nagtatakbuhan at ang apoy na palapit sa likod ng opisina namin. Agad kong tinawagan ang mga kasamahan ko. Sinubukan naming iligtas ang mga gamit, ang mga resibo, record books, ang laptop na ginagamit ko sa accounting. Halos wala kaming naisalba. Pagkatapos ng sunog, parang bumalik sa simula ang lahat. Wala kaming opisina, wala kaming gamit, wala ang kaming system, pero hindi kami nawala ng pag-asa. Sa halip dun kami mas naging buo. Pansamantalang nag-operate kami sa ilalim ng tolda. Gumamit kami ng papel at lapis sa halip na laptop. Lahat ng tauhan ko, kahit pagod, ay hindi umalis. Sila pa mismo ang tumulong mag-ayos ng lugar. Sabi ni Leo, "Sir, kahit tent lang to, basta kasama ka namin, laban tayo." At lumaban nga kami. Sa kabila ng pagkawala ng opisina, mas dumami ang mga barangay na gustong makipag-partner. May isang NGO ang lumapit sa amin at nag-alok ng tulong para muling makapagtayo ng pasilidad. Hindi ko ito hiningi, pero nakita raw nila ang feature namin sa TV at gusto nilang suportahan ang lokal na inisyatibo. Sa loob ng 2 buwan, may bago na kaming facility. Mas malaki, mas maaliwalas, at may espasyo para sa community trainings. Doon namin sinimulan ang isa pang proyekto, Basura Mo, Scholarship Ko. Isang programang ang bahagi ng kita ng kumpanya ay inilalaan para sa scholarship ng mga anak ng aming mga empleyado. Ang una naming scholar, si Leo. Nang malaman ko na gusto niyang mag-aral muli, hindi na ako nagdalawang isip. Tinulungan namin siyang makapag-enroll sa ALS program at binigyan ng weekly allowance mula sa kinikita ng kumpanya. "Sir," sabi niya, minsang papasok siya sa klase, "Pangarap kong maging environmental engineer balang araw. Baka isang araw,
Ako na yung magde-design ng susunod mong facility. Hindi ko napigilang mapangiti. At sa loob ko, ramdam kong ito na ang tunay na tagumpay. Hindi lang dahil umangat ako sa hirap, kundi dahil may naiaangat akong iba. Lumipas ang mga buwan, at ang kalikasan kita ay hindi na lang basta maliit na negosyo. Isa na itong modelo ng social enterprise. May regular kaming kliyente mula sa pribadong sektor, may partner kaming NGO at may suporta kaming galing sa LGU. Pero higit sa lahat, may komunidad kaming itinayo, komunidad ng dating tinapon, ngayong nagtutulungan. At sa bawat taong lumalapit, sa bawat batang katulad ni Leo na nangangarap, sinasabi ko palagi, hindi kahihiyan ang manggaling sa basura. Ang kahihiyan ay kapag tumigil kang mangarap. Makalipas ang 2 taon, mula nang itatag namin ang kalikasan kita, halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Mula sa basurerong walang direksyon, ako na ngayon ay CEO ng isang kumpanyang kinikilala sa mga forums, eco-summits at mga paaralan. Pero sa kabila ng pagbabagong iyon, nanatili pa rin ang simpleng paninindigan, marangal ang lahat ng trabaho, basta tapat at may layunin. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang kilalang universidad sa Maynila. Gusto raw nilang magsalita ako sa graduation ng mga estudyanteng nagtapos sa kursong Environmental Science. Akala ko biro lang. Isang dating basurero gagawing keynote speaker? Pero totoo pala. Tinanggap ko ang alok, pero kabado ako. Noong araw ng graduation, habang papalapit ako sa entablado, naalala ko lahat. Ang amoy ng basurahan sa Divisoria, ang pagkabusabos, ang pagkadapa, at si Mang Erning na nagsabing, Lando, hindi sa basurahan. Nagtatapos ang buhay. Doon lang nagsisimula para sa mga handang magsikap. Tumayo ako sa harap ng daan-daang estudyante na pawang bagong pag-asa ng bayan. Nakatingin silang lahat sa akin, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo barong. Pero may dalang kwento ng pakikibaka. Marami sa inyo, panimula ko, ang pinagpala ng oportunidad. Hindi ako nakapagtapos. Pero ang natutunan ko sa lansangan, disiplina, tiyaga at respeto sa bawat sentimong pinaghirapan ay mas matibay paminsan sa diploma. Nagpalakpakan sila. Isa yung tunog ng pagtanggap, ng respeto. At sa sandaling iyon, alam kong ang boses ng isang basurero ay narinig na hindi para kaawaan, kundi para pakinggan. Pagkatapos ng talumpati, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na may bitbit na baston. Medyo kuba na siya pero pamilyar ang mga mata. Lando, sabi niya, naalala mo pa ba ako? Nanlaki ang mata ko. Si Mrs. Erning anak. Halos maluha ako. Matagal ko na siyang hindi nakita mula nang lumipat siya sa probinsya para magpahinga. Tinawagan daw siya ng anak niya matapos mapanood ang feature namin sa TV at gusto raw niya akong makita ng personal sa okasyong ito. Anong pakiramdam, Mang Erning? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya at tumango. Pakiramdam ko, sulit lahat ng pagod ko noon. Hindi ako nagkamali sa taong tinuruan ko. Sabay kaming tumawa habang pinupunasan ko ang luha ko. Matapos ang araw na yon, lalong lumawak ang layunin ng kalikasan kita. Hindi na lang ito negosyo. Isa na itong kilusan. Nagbukas kami ng bagong branch sa Visayas at isa sa mga pinamunuan nito ay dating kolektor din na tulad ko. May proyekto rin kami sa mga paaralan nagtuturo ng zero-waste lifestyle. At higit sa lahat, ang scholarship program ay lumago. Mula 1, naging 10 at patuloy pang nadaragdagan. Minsan, habang naglalakad ako sa lumang ruta ko sa Tondo, may batang babae na lumapit sa akin. Ikaw po ba yung nasa TV? Tanong niya. Tumango ako. Pwede rin po ba akong maging tulad ninyo? Hinawakan ko ang balikat niya at sinabi, mas higit pa ang maaabot mo kasi hindi mo na kailangang magsimula sa basura, pwede kang magsimula sa pag-asa. At doon ko naintindihan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera sa bangko.
Ang tunay na yaman ay ang kakayahang baguhin ang buhay ng iba gamit ang sarili mong kwento. At oo, milyonaryo na ako ngayon, pero hindi dahil sa laki ng kita. Milyonaryo ako sa tiwala, sa respeto, at sa paniniwala ng mga taong minsan ding nawalan ng pag-asa. Mula sa isang kariton ng basura, itinayo ko ang isang imperyo ng pagbabago at ang bawat bote, karton at plastik na itinapon ng iba ay naging tulay ko papunta sa tagumpay. Habang patuloy ang paglago ng kalikasan kita, mas lalo ko ring naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang ito basta negosyo. Ito na ang naging sandalan ng maraming pamilya. Tuwing araw ng sahod, tinitingnan ko ang listahan ng mga empleyado at bawat pangalan ay may kalakip na kwento. May dating construction worker, dating call center agent na nawalan ng trabaho, may mga single mother at syempre mga batang tulad ni Leo. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi sa akin ang tahimik na nagtatanong, hanggang saan ang kaya mo, Lando? Dumating ang pagkakataon na sinubok ulit ang aking kakayahan. Isang foreign investor ang lumapit sa akin, inalok ako ng milyon-milyong puhunan para palawakin ang kalikasan kita sa buong Southeast Asia. Sa unang tingin, parang katuparan ito ng lahat ng pangarap ko. Pero may kapalit. Gusto nilang palitan ang pangalan ng kumpanya, tanggalin ang mga tauhang walang degree at gawing automated ang operasyon para mas mabilis. Pinag-isipan ko ito ng ilang linggo. Gabi-gabi akong balisa, tinitingnan ng mga papel, mga offer, mga projections. Pero sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Leo, si Mang Erning, at ang lahat ng mga kasamahan kong tinulungan akong itayo ang negosyo mula sa wala, hindi ako mapalagay. Isang gabi, pinatawag ko ang board ng kalikasan kita, mga empleyado ring tulad ko na unti-unting natuto ng management. Ibinahagi ko sa kanila ang alok ng dayuhang kumpanya. Tahimik ang lahat hanggang nagsalita si Joyce, isa sa mga unang tauhan ko. Sir, kung tatahakin natin yan, baka mas lumaki nga ang kita, pero mawawala tayo sa dahilan kung bakit tayo nagsimula. Tumango ako at doon ko napagdesisyonan. Tatanggihan ko ang milyon. Mas mahalaga sa akin ang layunin, kinabukasan. Sa harap ng investor, mahinahon kong sinabi, I appreciate the offer. Pero hindi pera ang pundasyon ng kumpanyang ito, kundi tao. At hindi ko isusuko yon. Umalis silang dismayado. Pero ako, pakiramdam ko'y mas panatag. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo naming pinatatag ang lokal na network. Nakipag-partner din kami sa mga kooperatiba ng mangingisda, magsasaka, at pati mga jeepney drivers para magbenta ng reusable packaging. Tinuruan namin sila paano kumita mula sa basura at paano ito gamitin bilang kapital para sa maliit na negosyo. Unti-unting lumalawak ang epekto ng kalikasan kita, hindi lang sa lungsod, kundi pati sa mga probinsya. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang paaralan sa Zamboanga. Gusto raw nila akong imbitahan para sa isang programa ng DepEd. At nang binasa ko kung sino ang lumiham, halos mapaiyak ako. Leo Javier, Environmental Engineering Student 3rd Year. Sir Lando, sulat niya, salamat sa inyo. Ngayon, hindi na lang ako mangangarap. Gusto ko na ring maging dahilan ng pagbabago para sa iba. Dinala ko ang sulat sa opisina, pinabasa sa lahat ng tauhan at sabay-sabay kaming napangiti. Sa puntong iyon, napagtanto ko na may mga kayamanang hindi kailanman mabibili ng pera, pagbabago ng buhay, pagbibigay ng direksyon at ang pag-angat ng dangal ng kapwa mo Pilipino. Kaya't sa tuwing may lalapit sa akin, nagtatanong kung paano nga ba yumaman ang isang basurero sa Pilipinas, palagi kong sinasagot ng ganito, hindi ako yumaman dahil sa basura. Yumaman ako dahil hindi ko itinapon ang tiwala ng tao. Tulad ng isang halaman na dahan-dahang lumalaki, ramdam ko ang pagbabago sa bawat bahagi ng buhay ko. Ang kalikasan kita ay naging mas malaki at mas matagumpay.
Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ko ay hindi sa bilang ng mga branches o mga perang pumapasok. Ang pinakamahalaga ay ang mga kwento ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Minsan, isang linggo pagkatapos ng isang malaking training session sa isang lugar sa Cebu, naglalakad ako sa harap ng isang paaralan. Habang naglalakad, may nakita akong bata, nagmumukhang mahirap, hawak ang isang basurahan. Sa isip ko, baka isa siyang batang street vendor o kaya naman isang batang kolektor ng basura. Tumingin siya sa akin at nagulat siya nang makilala ako. "Sir, Lando, ikaw po ba yung nagtayo ng kalikasan kita?" Tanong niya, puno ng pag-asa sa mga mata. Tumango ako at hindi ko mapigilang mapangiti. "Oo, ako nga. Bakit, anong maitutulong ko sa iyo?" Naglakad siya patungo sa akin at ibinulong, "Gusto ko po sanang maging katulad ninyo balang araw. Gusto ko pong matulungan ng mga tao at pati na rin ng kalikasan." Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Sama ng loob, tuwa at labis na pasasalamat sa lahat ng hirap na napagdaanan ko. Ang bata sa harap ko, siya ang magiging susunod na leader, ang magiging susunod na nagdadala ng ilaw sa madilim na lugar. "Bata, hindi lang ikaw ang may pangarap na maging katulad ko," sabi ko. "Kahit anong trabaho, basta't may malasakit. Sa tao at sa kalikasan, magiging tagumpay ka. Magtulungan tayo." Hinaplos ko ang kanyang ulo. At sa mga sandaling yon, naisip ko na mas malaki pa ang epekto ng ginagawa namin kaysa sa anuman. Ang kalikasan kita ay hindi lang negosyo, isang kilusan na nagpapaalala sa mga Pilipino na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Habang ang kumpanya ay patuloy na lumalago, naging daan din ito upang magbigay ng trabaho sa mas maraming tao. Hindi lang ang mga tauhan namin ang benefited, kundi pati na rin ang mga komunidad na dati hindi nakakaranas ng oportunidad. May mga batang tulad ng batang iyon sa Cebu at kami ang magiging dahilan kung bakit matutupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit hindi pa rin kami nawawala sa mga pagsubok. Minsan, ang mga malalaking kumpanya pati ang mga lokal na politiko ay may mga diskarteng nais magpabagsak sa amin. Gusto nilang gawing bahagi kami ng isang chain na kontrolado nila, pero ang presyo ng kanilang alok ay ang aming kalayaan sa operasyon. Alam ko agad ang sagot ko. Hindi ko inisip na tatanggapin ko sila. Ibinahagi ko ang desisyon sa board namin at tinanong ko sila, pwede ba nating palitan ang mundo gamit ang pera nila o gamit ang ating prinsipyo? Lahat kami ay nagkakasundong tumanggi sa alok. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam namin na ang lakas ng kalikasan kita ay hindi nakasalalay sa pera o sa malaking negosyo. Nakasalalay ito sa pagtulong sa bawat isa at ang pagpapakita ng malasakit sa mga maliliit na hakbang na nagdadala ng malaking pagbabago sa buong komunidad. Isang linggo, lumapit sa amin ang isang grupo ng mga estudyante mula sa isang universidad sa Davao. Ang kanilang proyekto, pagtulong sa mga kababayan nila sa mga probinsya sa Mindanao upang magtayo ng mga material recovery facilities at magbigay ng trabaho sa mga tao sa kanilang komunidad. Gusto nilang magtulungan sa kalikasan kita upang palawakin ang mga proyekto at magtulungan sa pagbuo ng mga green jobs. Sa puntong iyon, nakita ko kung paano ang isang maliit na kumpanya ay naging daan upang magbigay ng mas maraming oportunidad. Ang mga batang ito, mga estudyante, ay hindi lang nagsusulong ng negosyo. Nagsusulong sila ng isang kilusan, isang pananaw para sa mas maganda at malinis na hinaharap. Kumilos kami bilang isang malaking pamilya, hindi na lang kami isang negosyo. Ang kalikasan kita ay naging simbolo ng pagbabago at pagkakaisa, gamit ang simpleng pangarap ni Mang Erning na magturo ng disiplina at sipag, ang aking pagkabata sa kalsada, at ang pangarap ng mga batang tulad ni Leo. Natutunan kong hindi lang
ang tungkol sa kung gaano karami ang iyong kinikita, kundi kung gaano karami ang buhay na iyong binago. At sa bawat araw na dumaan, habang ang kumpanya ay lumalaki, mas natutunan ko kung paano magbigay ng oportunidad sa iba at hindi na ako natatakot. Dahil sa bawat laban, may kasamang tagumpay. At sa bawat kwento ng tagumpay, may kasamang pangarap na natutupad. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging regular na bahagi ako ng mga forum ng mga kilalang negosyante sa bansa. Sa mga unang taon ng kalikasan kita, ang pinakamatinding pangarap ko lang ay makalabas kami sa kahirapan at matulungan ang mga tao sa paligid ko. Hindi ko naisip na magiging boses ako para sa maliliit na negosyo at komunidad na dati walang tinig. Isang araw, tinawagan ako ng isang reporter mula sa isang pamosong dyaryo sa Maynila. Gusto nilang isama ang kwento ng kalikasan kita sa isang espesyal na feature tungkol sa mga negosyanteng nagmula sa mga simpleng pamilya at nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nang dumating ang araw ng interview, hindi ko na alam kung paano magsimula. Habang nagsasalita ang reporter, ang mga salita ko ay nagiging malalim na kwento ng mga pagsubok na hindi ko pa nasasabi sa publiko. Habang tumatagal ang interview, napansin ko ang pagbabago sa aking pananaw. Sa simula, ang layunin ko lang ay magtagumpay para sa aking pamilya at mga kaibigan. Ngayon, ang layunin ko ay magsilbing halimbawa sa mga kabataan at sa mga tao sa mga komunidad na nawalan ng pag-asa. Sabi ko sa reporter, hindi ko ninais na maging mayaman. Nais ko lang magkaroon ng pagkakataon na baguhin ang buhay ko. At sa paggawa nun, natutunan ko na mas mahalaga ang magbigay sa iba kaysa magtago ng kayamanan. Ang mga salitang iyon ay bumangon sa akin tulad ng isang malakas na alon. Hindi ko na siya itinuturing na simpleng pagnanasa na magtagumpay. Itinuring ko ang kalikasan kita bilang isang misyon, advocacy na nagsusulong ng buhay, kalikasan at kabutihan. Natutunan ko na hindi lang ang pera ang nagpapaandar sa negosyo, kundi ang layunin ng negosyo at ang mga epekto nito sa komunidad. Matapos ang interview, dumating ang isang sulat mula sa isang lokal na NGO sa Bicol. Nais nilang makipagtulungan sa amin upang magsimula ng mga community recycling initiatives at magtulungan sa paghikayat sa mga tao sa mga malalayong barangay na magtulungan sa kanilang kapwa. Ang pakay nila, iwasan ang mga basurang nakakalat sa dagat at mga ilog at magtayo ng mga sustainable na negosyo para sa mga pamilya. Nag-commit kami na tumulong sa kanilang layunin. Nagpadala kami ng mga trainers, mga kagamitan at mga resources upang matulungan silang magsimula ng mga proyekto na makikinabang ang mga komunidad. Isang taon pagkatapos, nagkakaroon na sila ng sariling mga produkto mula sa mga recycled materials, mga bag, mga gamit sa bahay, at iba pa. Tinutulungan din namin silang makapasok sa mga merkado at makahanap ng mga partners na tutulong sa kanilang mga negosyo. Ang mga kwentong iyon, mga kwento ng pagbabago ay nagsimula ng isang domino effect. Habang lumalawak ang kalikasan kita, natutunan ko kung paano maging mas mahinahon sa paggawa ng mga desisyon. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan tanggapin at hindi lahat ng oportunidad ay angkop. Mas lalo kong naisip na ang mga hakbang na ginagawa namin ay may mas malalim na epekto sa mga komunidad kaysa sa kung anong mga numero sa spreadsheet. Dahil sa aming mga proyekto sa mga barangay, natutunan ko ring mas mapalalim ang koneksyon ko sa mga tao. Ang mga simpleng kwento ng mga magulang na naging matagumpay sa negosyo dahil sa mga programa ng kalikasan kita ay mas mahalaga kaysa sa mga parangal at awards na natanggap namin. Ang mga komunidad na tinulungan namin ay hindi na lang nakasalalay sa mga donasyon. Tinuruan namin sila kung paano magsimula ng negosyo, paano mag-invest sa kanilang sariling kalikasan, at paano magsikap para sa mas maunlad na bukas.
Bawat proyekto, bawat hakbang na tinahak namin, nagiging mas matibay ang kalikasan kita. Ang negosyo ay hindi na lang tungkol sa kita, ito ay naging bahagi na ng buhay ng mga tao sa mga komunidad. Ang pagiging leader sa ganitong klase ng industriya ay nangangailangan ng matinding pananaw at higit sa lahat, malasakit. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking opisina, nagsimula akong magmuni-muni. Magkakasama kami ni Mang Erning sa isang simpleng tindahan ng kakanin noon. Hindi ko naisip na magiging ganito ang buhay ko. Pero habang tinitingnan ko ang lahat ng ginagawa ng kalikasan kita, isang bagay na lang ang sigurado. Hindi ko kayang mag-isa. At sa bawat hakbang ng negosyo, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera, kundi kung gaano karaming buhay ang nagbago dahil sa mga simpleng desisyon at magkasamang pagsisikap. Ang mga taon ay dumaan at ang kalikasan kita ay patuloy na umuunlad. Ang kumpanya mula sa isang simpleng proyekto ay naging isang pambansang simbolo ng sustainability at pagsuporta sa mga komunidad. Marami na kaming natulungan at sa bawat tagumpay, mas nakikita ko ang kahalagahan ng mga simpleng bagay. Ang pagtulong sa kapwa, ang malasakit sa kalikasan at ang pagiging tapat sa sarili. Habang tinatanaw ko ang mga nangyari, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa mga buhay na binago mo, sa mga tao na nakatagpo ng bagong pag-asa dahil sa iyong mga hakbang. Ang bawat kwento ng tagumpay na bumangon mula sa hirap ay nagpapalakas sa akin. Minsan, nag-iisa ako sa aking silid. Naaalala ko ang mga unang araw ng kalikasan kita, ang mga sakripisyo at pagsubok, at ang mga araw ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit natutunan ko na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na oportunidad. Ang mga pagkakataong dumaan sa buhay ko ay nagturo sa akin na huwag sumuko at mas lalong huwag kalimutan kung saan ka nagmula. Isang hapon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magbigay ng isang motivational talk sa isang malaking forum para sa mga negosyante. Sa harap ko, maraming bata, mga kabataan na nagsisimula pa lang sa kanilang mga negosyo. Habang nagsasalita ako, naiisip ko na ang kwento ko ay hindi lang kwento ng isang basurero na naging negosyante. Kwento ito ng bawat isa sa kanila, ng bawat Pilipinong may pangarap at gustong magtagumpay. Nagmula ako sa kalsada, sabi ko, pero ang mga kalsadang dinaanan ko ay hindi naging hadlang. Tinanggap ko ang lahat ng pagsubok at tinuruan ko ang sarili ko kung paano lumaban. Ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit kung may malasakit ka sa kapwa at patuloy mong sinusunod ang iyong pangarap, darating ang tagumpay. Habang nagsasalita, nakatingin ako sa mga mata ng mga kabataan sa harap ko at nakikita ko ang mga pangarap na bumangon mula sa kanilang mga mata. Napagtanto ko na hindi ko lang pinalago ang kalikasan kita, pinalago ko ang pangarap ng bawat isa sa kanila. At sa bawat pagtingin nila sa akin, nakikita nila na hindi imposibleng makamtan ang kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang pinagmulan. Noong gabi ring iyon, naglakad ako sa harap ng aking opisina at tanaw ko ang buong lungsod ng Maynila mula sa aking bintana. Ang mga ilaw ng kalsada, ang mga tao na abala sa kanilang buhay, lahat ng ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami ay nagtagumpay. Hindi ito ang aking tagumpay lang, kundi tagumpay ng bawat tao na nakasama sa pagbuo ng kalikasan kita. Nakaramdam ako ng labis na pasasalamat. Mula sa pagiging basurero, naging pagkakataon ko na magbigay ng trabaho at tulong sa iba. Sa bawat hakbang na ginawa ko, natutunan ko na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung anong mga bagay ang pagmamay-ari mo, kundi sa kung paano mo binago ang buhay ng ibang tao at kung paano mo ginamit ang iyong mga natutunan upang magbigay pag-asa sa kanila.
Habang lumalago ang kalikasan kita, nakikita ko ang pag-usbong ng mga bagong leader, mga batang tulad ni Leo, mga kasamahan, mula sa mga komunidad at mga negosyanteng tulad ko na nagmula sa wala at ngayon ay may kakayahang baguhin ang mundo. Hindi ko na kailangang magtanong kung ano ang magiging epekto ng aming mga proyekto dahil alam ko na ang mga ito ay mag-iiwan ng isang malalim na marka sa kasaysayan ng mga Pilipino. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagtatag ng kalikasan kita. Sa halip, nagsimula pa lang ito. At habang patuloy kong tinutulungan ang mga kababayan ko na magtagumpay, naniniwala ako na ang pinakaimportanteng tagumpay ay hindi ang kung gaano kalaki ang iyong negosyo, kundi ang kung paano ka naging bahagi ng pag-unlad ng iba. Ang kwento ko na nagsimula sa pagiging isang basurero ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa lakas ng loob, at sa pananampalataya na walang imposibleng tagumpay para sa isang Pilipino. Ito ang kwento ng bawat Pilipinong may pangarap na baguhin ang buhay, at sa bawat hakbang ang tagumpay ay tiyak na darating. Kung sa tingin mo ang mga pangyayari ay tumutukoy sa iyong hinaharap, kung gayon ang kwentong ito ay para sa iyo. Bansa, ipinakita sa amin na saan ka man nanggaling, sa lakas ng loob, determinasyon at pagsusumikap makakamit mo ang tagumpay. Hindi mahalaga kung nagsimula ka sa ibaba, ang mahalaga ay kung saan ka pupunta. Gustong malaman kung paano niya binago ang kanyang buhay at binago ang buhay ng marami pang iba. Huwag palampasin ang mga susunod na kabanata ng paglalakbay na ito ng pagtagumpayan. Mag-click sa link at sundan ang hindi ka panipaniwalang kwento ng pakikibaka at tagumpay. At tandaan, ang hinaharap ay binubuo ng mga aksyon sa kasalukuyan. Ano ang gagawin mo ngayon para mabago ang iyong buhay bukas?